So good morning everyone. My name is Samantha Rosa Radadan. Today we are going to discuss to you my discussion is a continuation of topic of Mr. June Rizal. Please listen carefully. So this is the following skills that peers need which find it positive first. They give out reinforcement or lagi silang nagbibigay ng mga papuri o suporta sa iba kaya gusto silang kasama ng mga tao. Second, they act naturally, hindi sila plastic o napapanggap. Totoo lang sila sa sarili. Third, they listen carefully and keep an open communication. Marunong silang makinig at laging bukas makipag-usap kaya madaling lapitan. Fourth, they're happy are in control of their negative emotions o madalas silang masaya at marunong mag-handle ng galit o inis. Fifth, they show enthusiasm and concern for others. Excited sila sa ginagawa at mga malasakit sa mga kaibigan nila. So this is the following of peers. Family support is essential during this stage. Kailangan talaga ng mga suporta ng family para matulungan ang mga bata harapin ang challenges at maging confident. Example, kapag bumagsak sila sa exam, imbes na pagalitan, i-encourage sila ng mga parents nila na mag-aral at huwag sumuko kaya naniwala siya sa kanya at bumawi. Big idea. So late childhood, maraming nagbabago sa katawan, pag-iisip at pakikisalamuha. Importante pa rin ang family pero malaking role din ang school and community. Example, sa school natututo ang mga bata makipag-cooperate at sumunod sa rules. Sa community, natututo siyang tumulong at makisama sa iba. Sa peer influence ay lumalakas din gusto ng bata nang tanggap siya ng mga kaibigan. Example, kapag gusto ng grupo niya maglaro ng basketball, sasali siya para makipag-bonding at maramdaman niya na belong siya dito. First, encourage children to talk about their feelings without forcing them. O tulungan ang mga bata na makipag-open up sa feelings nila, pero huwag nating pilitin. Example, sabihin natin sa kanila na okay lang maging malungkot minsan. Gusto mo bang ikwento sa akin kung anong nararamdaman mo? Pwede natin silang sabihin ng ganyan. Second, provide opportunities to build relationship with teachers and classmates. Bigyan sila ng chance makipagkaibigan, makipagkilala sa mga teachers o sa mga guro. Example ay hayaan silang sumali sa mga group activities o school events. Third, remind children that friendship have ups and downs. Turuan sila maintindihan na normal ang tampuhan sa magkakaibigan. Example, hindi ibig sabihin na hindi mo na siya friend pag nag-away kayo. Minsan, normal lang yan. Normal talaga pag nagkakatampuhan. Fourth, design activities where children can work alone and explore hobbies. Bigyan sila ng oras sa mga bata mag-discover ang gusto nilang gawin. Example, pwedeng mag-drawing, magtanim, magluto para malaman nila kung saan sila masaya at kung saan sila hiyang.